Sa labas ng isang paaralan sa Maynila, halos dumugi ng mga mag-aaral ang mga pamatid-uhaw, gaya ng scramble, ice cream, ice candy, sagot gulaman at halo-halo. Piso hanggang 15 pesos ang presyo. Pampatunaw po sa uhaw. Ang purpose namin dito, mabilisan ang bentahan. Para kita mo agad yung tubo. Tiyak ba naman ang kaligtasan ng mga mamimili? Nakailang buwan na naman akong nagtinda, wala namang wala pa namang uy, yung ice candy mo, yung anak ko, wala naman. Nauna nang sinabi ng DOH na mag-ingat sa pagbili ng mga palamig. Ang iba kasing nagtitinda para makatipid, gumagamit ng magic sugar na substitute sa nabibiling asukal sa merkado. Mas mura ito pero sinasabing masama sa kalusugan. Ang acute effects ng sobrang pag-inom ng artificial sweeteners, usually masama yung pakiramdam mo, mahilo-hilo ka na hindi mo maintindihan, masakit ang ulo mo. Dahil ginagamitan ng tubig at yelo ang mga palamig, nagbabala pa ang DOH. Kahit na mga malamig at mga iba pang pagkain gawa sa yelo, ay maaaring may contamination sapagkat ito'y ginagamitan ng tubig. So depende kung saan kinuha yung tubig. Bukod dyan, kailangan din daw tingnan kung maayos at malinis ang preparasyon, lalo pat may ibang rekado na inilalagay. Lalo-lalo na yung nilalagyan ng gatas o kaya mga prutas kasi hindi nyo na makikita po yung original na itsura ng prutas. Baka mamaya yung halos, hindi ko naman sinasabing lahat, yung halos bulok na kasi mas mura yon. Tiyakin ding malinis ang lugar na pinagtitindahan at ang kalinisan ng mismong nagbebenta. Pag kontaminado ang palamig, posibleng makaranas ng pagdudumi, kaya uminom ng maraming tubig. Ilan pang sakit na pwedeng makuha sa kontaminadong palamig? Ang kolera, Hepa A, dysentery at typhoid fever. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Matagal nang nagbabala ang Department of Health kaugnay sa peligro ng pagligo sa maruming tubig. Ipinasuri ng GMA News ang tubig sa isang sapa o creek sa lungsod ng Quezon at sa Manila Bay. Alamin natin ngayon ang resulta sa pagtutok na ito ni Cesar Apolinario. Sa itsura pa lang ng tubig, halata ng marumi at hindi pwedeng paliguan. Kaya naman sa lumabas na resulta ng pagsusuri sa tubig, nakita ang maraming bakterya sa mga ito. Ang tubig na dumadaloy sa creek na ito sa Barangay Bahay Toro, positibo sa E. coli at Salmonella. Mahigit 1,600 mpn kada 100 ml naman ang fecal coliform na nakuha sa creek. Ibig sabihin ayon sa microbiologist na nagsuri rito, hindi pwedeng malunok kahit kaunti lang o mapasok sa loob ng katawan ng tubig dahil sobrang dumi. Kitang-kita sa video na ito ang ginagawang paglalaro ng mga bata sa tubig. Kadalasan pa nga, nakakalunok sila, hindi alintana ang dumi nito. Bagamat negatibo sa Salmonella, nagpositibo naman sa E. coli ang tubig sa Manila Bay. Mahigit 1,600 mpn ang fecal coliform na nakuha sa tubig dito. Lumabas din sa resulta na positibo sa lead ang tubig ng Manila Bay. Ayon sa microbiologist, pinakadelikado ito na malunok o maipasok sa katawan ng tao kahit gaano pa ito kakaunti. Sa katagalan daw kasi pwedeng humantong sa mental retardation o pagkasira ng isip. Ang mga bakterya gaya ng E. coli, Salmonella at fecal coliform pwedeng humantong sa pananakit ng tiyan o pagmula ng diarrhea kung naipasok sa katawan. Kung may ingest siya ng tao na naliligo, for example, sa Manila Bay or sa creek, syempre, possibility po is magkaroon talaga sila ng sakit. Hindi lang po mga skin diseases, mga internal diseases din po. Sinabi na ng DOH na hindi dapat maligo sa mga maruruming tubig, gaya sa Manila Bay at sa creek sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Pwede rin daw tamaan ng typhoid fever, cholera at hepatitis A kung patuloy na may expose ang tao sa E. coli, Salmonella at fecal coliform. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Daang libo ang mga magsisipagtapos sa kolehiyo ngayong taong ito. Ang tanong na naman, may sapat bang trabaho para sa kanila? Nakatutok sa Ivan Mayrina. Halos kalahating milyong Pilipino magsisipagtapos sa kolehiyo ngayong taon batay sa pagtaya ng Commission on Higher Education. Dadagdag sila sa halos 39 milyon na labor force ng bansa na makikipag-agawan din ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipinong kasalukuyang walang trabaho batay sa pinakahuling labor force survey ng National Statistics Office. Ayon sa DOLE, hindi problema sa trabahong dahilan ng unemployment, kundi ang diak mang kakayahan sa hinahanap ng mga employer. Isa sa tinitingnan yung pagre-review ng mga curriculum na nagmamatch ba itong pinag-aaralan
ng mga estudyante dun sa aktual na pangangailangan ng mga industriya. Hindi sumaswak, maaring kaya nga meron tayong tinatawag ng mga half-baked na mga graduates, di ba? Kasalukuyang may proyektong Jobs Fit ang DOLE. Kinonsulta nito ang iba't ibang sektor at industriya para matukoy ang mga employment generator o mga industriyang mas malamang ay makapagbigay ng trabaho. Nitong 2009, pasok sa top 5 ang agribusiness, cyber services kabilang ang mga call center, pangatlong health, wellness and tourism kabilang nursing at caregiving, pangapat ang hotels and restaurants at panglima ang mining.